God is able. From disability to possibility. Hello po mga kaagapay, saan man po kayo sa mundo, nagbabalik po ang God is Able at napapakinggan po tayo sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live, pa-shoutout, pagbati, pa-comment, pa-feedback. Ano po, gusto rin namin po makita ang inyong mga saloobin at reaction sa atin pong mga conversations. Tayo rin po ay napapanood sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at tayo din po ay napapanood sa ating partner television channel sa cable. That's channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing linggo. At pinapasabi ho ng ating napakabuting guest at kaibigan sa God is Able na tayo din po ay napapanood, napapakinggan rather sa DWAY-FM, Care FM sa 104.3. That's 104.3 sa inyo pong mga airwaves dyan sa Legazpi, sa Kabikulan every Sunday 8 a.m. Nakakatuwa, God is Able po ay napapakinggan na rin sa Bicol. We pray all over the country and all over the world. Maaari po kayo mag-message pa rin sa atin sa smart number natin 0999-223-5675, sa globe number natin 0916-296-6620, at may tumatawag pa rin sa landline 8654-3322 local 401. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at sabi ko nga po, mga kaagapay, isa nating bago pero parang feeling namin hindi na ganun kabago kasi talagang they're journeying with us itong ating mga panauhin today. At syempre po the mother, ang ilaw ng tahanan, ang atin po makakausap today, and we're praying for safe travels sa kanyang minamahal na mister at binabati rin natin ang kanilang anak na si Toy, na multi-talented and very passionate na si Toy. All the way from Legazpi, Albay in Bicol, i-welcome natin si Miss Raquel Landong. Hi Ma'am Raquel, welcome. Hello, Pastor Pao. Thank you for inviting us again dito sa God is Able. Second time. Diba? Yes, third yes. time. Actually, ang third episode na to. Yes. And it's so amazing because napakadaming pinakita at tinuro at ginagawa ni Lord sa lives ninyo. That's why nga we're having this third conversation. It's because in a matter of weeks and a few months, sabi ko nga sa ating backstage prayer kanina, from just being an attendee and speaker sa family camp natin, God has really enabled you now. I believe you are. Whether you know it or not, God has placed you in the front line of advocacy work for the disabled sa Kabikulan. So, how do you feel about that? Wow, grabe talaga. Di ba? Ito naman kasi yung tinitibok ng puso namin, no? Oo, lumawak lang. Kaya, wow, what a privilege, what an honor to be able to attend the camp and spoke there kasi talagang we caught the vision of God is Able. Kaya hindi siya dalhin dito sa Bicol region where the Lord has placed us. Di ba? Yun. Kaya, just so delighted kung ano ang ginagawa ng Panginoon through God is Able dito sa Bicol. Yan. We are so delighted po. Just to see your smiles but also to hear your hearts is such a delight to us. So bago tayo pumunta sa latest na ginagawa ni Lord through your family, kamusta na po kayo? How is your husband po and how is Toy doing po these days? Yeah, may mga transitions kami kasi una yung husband ko, ang project nandyan sa Manila. Alam mo naman kung nasaan ang project niya, nandun siya. Alam niyo siguro po na siya ay isang civil engineer. So ngayon, hiwa-hiwalay kami. Tapos ito ngayon ay bumalik sa school. So he's back to school. And it's a regular school. Nakakatuwa nga, favor ng Panginoon talaga to kasi it's not a special education school, but nagkaroon kami ng talagang serious talk doon sa owner and administrator and sa principal na rin. Yun, pinayagan siya, he was accepted. Kaya, alam mo, ang isang na-realize ko lang, Pastor Pao, the school is a safe place. Ngayon, pag sinabing safe place, alam ko na ang ibig sabihin nun. And we got that concept from the God is Able camp, di ba? Where we attended. Pag sinabing safe place, ay, alam ko na yan. So, itong school ngayon ito is a safe place for him.
hindi nakakapag-alala. Yun. Or Kaya nakakatuwa po yun. It's a safe mm, place for Toy. Ano po. Maybe you'd like to give oo. Ate Raquel a background po sa listeners natin about Toy's condition. Ano po ba ang pinagdadaanan po ni Yeah. Kuya Toy? Oo, si Toy po ay 22 years old. Siya po ay isang person with autism, high functioning, high functioning. Marami po siyang gifts na binigay ang Panginoon, pinagkatiwala. He plays the violin, he plays the piano, he bakes, he sings. Very able sa loob ng bahay. Naku, katuwang ko po yan sa mga household chores at iba-iba pang mga gagawin. Kaya lang po ang pinaka-challenging sa kanya is to self-expression. He can comprehend, kaya lang syempre very limited yung pag-verbalize niya nung nasa isip niya. So yun po ang very challenging sa kanya. Sure po na Yun. nakita natin ng family cam si Toy at na lahat tayo na wonderfully blessed niya ng talent night. Ako sana po next family camp mga kaagapay maka-join kayo ng family camp and maybe Toy will be Ayun. there as well. Such a Yes. talented, such a Mm, wonderful heart Yung puso din niya. Sabi niyo nga po ma'am, he may not be mm, expressive but you can sense his mm. heart He's in the right place and he Yeah. loves the Lord, he loves you. He Mm, loves people. Nakakatuwa po. So ma'am, you mentioned kanina Toy and having a safe space for studying. What does that look like po ba for someone who is with autism, who is high functioning yes, but needs to study? What mm. is a safe space for them? Oo, ngayon kasi pag sinabing safe space, parang hindi siya binubuli, hindi tinitingnan-tingnan, hindi pinagtatawanan, walang gano'n eh. In fact, yung mga classmates niya, napaka-helpful sa kanya. Yung pinaprompt siya, kinakausap ako ng ibang mga kaklase niya, nire-relay sa akin yung mga very important messages. At ito pa, kasama ako sa group chat ng klase. Oh, di ba? Di ba? Yung parang hindi sila naiilang na may isang mommy, nag-iisang mommy na kasama sa group chat ng mga estudyante. Napaka-understanding nila. Kaya nakakatuwa talaga. By the way, Pastor Paulo, I forgot to mention, just on the 28th of August, nagkaroon ng violin recital si Toy. Again, I would like to say na yung grupo is also a safe place for him. Kasi ganito yon, yung kanyang violin teacher, although he also teaches piano, hindi naman talaga for special children yun eh. Kaya lang, marami kasing mga nag-i-inquire sa kanya, gustong magpaturo, yung mga anak-anak. So, wala naman siyang choice but tanggapin na lang. And then, unti-unti, nagkakaroon siya ng heart na for persons with disability. Alam mo, nag-concert nung 28th, ay sabi ko sa iyo, marami-rami na pala sila na mga PWDs, may mga developmental concern at ibang concern. And naku, talagang sobrang nakaka-bless at nakakatuwa. There's even this student na after playing the piano, nabitin pa yata. After he played, nag-iiyak, nag-tantrums. So, kailangan ilabas siya ng hall. But you know what? Wala kaming nakitang parents na tumawa, yung parang kung ano-anong mga sinabi. So, sabi namin, this is what we're looking for. Diba? Yung mga ganitong lugar na our children can shine despite the condition. Yun. Nakakatuwa po yun, Ma'am Ma'am Raquel, you're able Oo. to share with us na kailangan Mm. po ng mga kaagapay nating may kapansanan ng mga safe spaces. And I think what's Yes. important in a safe space, aside from the absence of judgment and bullying, is the presence of acceptance and tolerance sa Yes. kanila. Sabi nyo nga po, walang tumatawa, walang nangiinis, walang naiinip, Mm. minsan naiinip. Mm. We just allow them to be themselves and allow them to express God's glory sa buhay nila. That's wonderful to hear. So Yeah. Ma'am Raquel, ever since the camp, did God allow you to, sabi nyo nga, you're now part of a group chat, you're meeting up with other students affected by disability or mga classmates niya na functioning naman. Pero may mga Mm. tao ba na pinakilala sa inyo si Lord who are also affected by disability? Mas naging aware ba kayo about these parents and families and kids who are suffering this way? Or may mga tao bang dinala si Lord sa inyo na para bagang He is building up your network for the work you Ay, will do in nako. Bicol? Alam mo, napaka-amazing talaga ng ginawa ng Panginoon dun sa camp. Kasi biglang lumaki ang mundo namin.
Ang dami ng kumakausap sa akin, ini-introduce yung anak nila na special. Ah, Tapos ito ang nakakatuwa talaga. Meron na kaming sinimulan na parang support group, community outreach. It's in a community of persons with disabilities and their families. Nakakatuwa nga kasi may lugar palang ganyan dito sa Legazpi. And yun, na-start na namin yung engagement with them. Majority ng uma-attend ay mga persons affected by disabilities. But there were three I think na mga PWD talaga sila. But these are adult kasi we want to cater to them, itong mga pad na ito. O, kasi doon kami nakaka-relate. So nakakatuwa lang na binubukas yun ng Panginoon. And this is something na regular every Sunday ito, 2 o'clock in the afternoon. So excited kami. And aside from that, merong mga kakilala kami na sinasabing, uy, ipapamit ko sa iyo si ganyan, si ganito. Sabi niya, baka naman pwede niyong i-mentor, baka naman pwedeng ituruan niyo, baka naman pwedeng kwentuhan niyo, yung mga ganun. Suddenly, biglang dumami na yung aming connections. Oo, ganun pala yun, ano? Oo, biglang lumaki. Just after the camp, ayan na, lumaki na. I asked that question because I needed to just get some validation from you about it. Because sabi ko, when the Lord does something, and you know it's the Lord who does something, a work in Yes. your life, He will introduce you to people and will grow your network, expand your horizons. And I'm happy to know that that's Mm. exactly what's happening to you. Nakakatuwa po. Yes, 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 yes. And something big is coming up very soon, di Ah, ba? Yan, mamaya na siguro yun, ano? yes, we will get to that. May, Yes. so stay tuned mga kagapay. Meron kaming ikukwento si Ma'am Raquel na Oo, sobrang laki at oo, sobrang ganda. Ano po. oo, But yun oo. nga po, nakwento nyo po, meron na po kayong support group. Maybe you'd like to share what happens there and paano nyo na-integrate yung mga new parents and adults sa may kapansanan so that they feel safe as well sa inyong small group? Oo, ang sikreto pala, no? Kasi tandang-tanda ako nung camp. Tandang-tanda ko yung isang parang discussion natin doon na meron bang nangumusta? Parang wala naman talagang nangungumusta sa amin ng mga persons affected by disability. Ang lakas ang dating sa akin nung sabi ko, oo nga no, walang nangungumusta. So yun kaya ang gawin namin. Mangumusta din dito sa mga persons affected by disability. No wonder, alam mo, sa first meeting pa lang namin, parang binibigyan ko lang sila ng orientation. Aba, meron ng umiiyak. At meron dong isa na talagang pinakausap na sa akin yung kanyang adult na anak na PWD. Yung mga gano'n, ano, sabi ko, ay totoo pala, yung, oo nga, no, wala palang nangangamusta sa amin. Kasi yun din yung sinabi ko sa kanila, sabi ko gano'n, may nangangamusta ba sa inyo? Kung kumusta naman kayo having a child with, parang halimbawa, with disability, yun, alam mo, tumutulo na luha nila. Sabi ko, ay, pare-pareho pala kami ng naranasan. So ngayon, dahil sa amin, wala namang nangumusta noon. Ngayon, very intentional ang pangungumusta namin sa kanila. So, ganun siya. And nakakatuwa po no na simpleng pangangamusta pala already gets to their heart. Talagang tago sa puso na Yeah. po yung ating simpleng pag-akap sa kanila. Ano po, without having to name names, ano po, it's maybe in summary, ano po yung mga concerns or issues and struggles that you get to hear sa inyong support group? Oo, kasi as nag-uumpisa pa lang naman kami, no? So hindi pa talaga ganun kalalim. Pero yung isa, hindi na magkaintindihan. Kasi nga, yung hampered na yung speech ng anak niya, adult na ito ha. Tapos yung mama niya ay senior citizen na. So, communication, I think communication ang isa talaga. Hindi na magkaintindihan. So, nagkakairitahan na yung mag-ina. Siyempre, nagkakaroon na ng conflict. Tapos, ang kausap ko, yung PWD, sabihin ng PWD, bakit ako naiintindihan niya? Ba't ako naiintindihan ko? Yung mga ganun sa communication, kaya nagkakairitahan na sila. Hindi lang kasi nagkakaintindihan. So I had to tell the mother, sabi ko, pag nagsasalita po siya, tingnan niyo ang bibig. Sabi ko gano'n, kung ano yung binubuka ng bibig niya. And pag nagsasalita po siya, patapusin niyo muna siya. Huwag muna kayo magsasalita. Tapos pakikinggan niyo talaga kung ano ang sinasabi niya. Sabi ko, subukan niyo po. Yung mga gano'n, napaka-simple, di ba? Tapos yung isang concern naman ay yung awa sa anak nila, paano na?
matanda na ako, may edad na ako, paano pag nawala kami, yung mga ganon. Tapos yung mangmang, yung anak, kasi di nakakapag-aral, yung ganon, tapos hanggang kailan, ihahatid sa school, parang susunduin sa school, yung mga ganong concern. Tapos yung iba naman, yung parang confidence, doon naman sa mga PWD, yung confidence naman, yun, yung mga, ang lalalim ano, di ba? Ang lalalim ng mga issue na sabi ko, pag talagang hindi nakaka-relate yung kausap, wala lang eh, dadaan lang yun. Grabe. Na-amaze po ako because nagsisimula pa lang ang inyo pong fellowship. Napakadami na pong avenues for being able to relate with others, having conversation and helping one another ang grupo ninyo. Ang dami ng mga hashtag relate, as in talagang relate ako dyan, relate ako dito, Oo. communication, empathy. Mm-mm. And Mm-mm. it's so hard ano po na ilan sa kanila, ilang taon na po yun ang struggle pero Yes. walang nakikinig sa kanila, walang nakakaintindi. So Mm-mm. follow up ko po dyan, Ma'am Raquel. Kayo po ni Sir Joseph bilang mag-asawa, meron ba kayong mga wisdom from your raising kay Toy? Meron ba kayong skills at pieces of advice or maybe connections na nagamit nyo ngayon na-translate ninyo sa inyong pag-lead ng inyong Bible study? Hmm. Siguro yung maganda kasi na-establish agad sa amin yung sinabi ng pediatric neurologist nito nung binibigay sa amin yung result nga na siya ay person with autism, may autism spectrum disorder, na sinabi niya, the Lord must have seen something in both of you para ipagkatiwala daw yung someone na katulad nito. So ako, parang yun ang paulit-ulit na sinasabi ko rin. Sabi ko, bakit po kaya kayo ang magulang? Oh. So pag may nakaka-encounter ako ngayon na may mga PWD anak, bakit po kaya kayo? Kasi kayo yun eh, kayo yung pinili. Kasi iba yun eh, iba pala ang dating nun, parang feeling mo, ang hirap, pero pinili ka, di ba? Iba yun. So ang ibig sabihin, aalagaan mo talaga, gagawin mo ang lahat. Kasi imagine mo, sa daming magulang, bakit ako? Bakit ako sa akin pinagkatiwala? Bakit sa amin? So, might as well, gawin na namin, todo na namin to, alagaan na namin ang gusto at talagang in-nurture namin despite all the challenges. So, I think yun ang pinaka-wisdom talaga. And syempre yung acceptance. Kasi hanggat hindi talaga natatanggap ang kondisyon ng ating anak or kung sino mang member of the family, ay nako, hindi talaga po tayo uusad. Mananatili na lang tayong ganon, hahayaan na lang natin siya kung ano man siya, hindi na natin makikita yung potential niya, wala, ganon na lang. Kaya talaga po, acceptance, and ang una ay yung alam mo yun, you were chosen by God to be the parent of a PWD. Yun yun. Salamat po, Ate Raquel. At ngayon po, pumapasok po na just sa kaalaman ho ng mga kagapay natin, nakita ko po kanina sumilip ang inyong loving husband na si Kuya Joseph. Baka po medyo may struggle lang po sa internet connection but it's so Oo. encouraging to know that he's there. Hi, Sir Kaya, Joseph. Shout out sa inyo at ma-enjoy yung conversation. Mapunta naman po ako sa mga particular wisdom or skills na you think you need to improve on or learn more about now that you're handling a support group and dun sa future na i-announce natin. Ano po yung, even at your age po, even with your experience, ano yung nakikita nyo na, Lord, teach me this. Lord, help me in this area. Lord, help me become effective in this area. May ganun po ba kayo ni Mister? oo, siguro sa akin si Joseph, hindi ko alam ang pwede niyang i-share dito, pero sa akin siguro, yung Lord, parang bigyan mo ako ng talagang puso, more heart for them. Kasi syempre, di ba, may mga iba rin tayong mga ginagawa, oo, dami rin natin mga tasks here and there. Pero Lord, bigyan mo ako ng puso. Kasi pag binigyan niya ako ng puso, bibigyan niya ako ng time para magawa yon, di ba? And yung listening skills, talagang maraming listening skills, yung patience na makinig at makinig at makinig at makinig. Oo, kasi syempre, di ba, even before na makausap natin sila, may mga bit-bit na rin tayo, may mga struggles na rin kami, di ba? Pero, syempre, pag nakakausap na natin sila, bigla nang nawawala yung mga yun eh. Kasi na overpower na siya
yung passion for them. And yun na nga, yung calling din ng Panginoon to help them. I think dyan ho magko-connecta po yung sinasabi nyo kanina na when we learn acceptance po, ano, mga Oo. kagapay, when we learn to accept our loved ones or people around us who are affected by disability, we would know that we will need to improve. We will ask the Lord to search our hearts, Lord. Where am I doing this thing right? Where can I improve? Because you Oo. want to simply do better because that's how Oo. love works. The Oo. Lord, you would want to be processed by the Lord. Ipoproseso ko ng Lord to Mm. be more effective sa iyong pag-aalaga sa kanila because mahal mo sila. And doon Mm. nagsisimula yun sa acceptance, ano, na matanggap mo na biyaya sila ni Lord sa Mm. buhay nyo. So it's wonderful, Ma'am Raquel. I'm so happy na may support group na po kayo. I pray that this Oo group will nga. grow deeper in love with the Mm. Lord and Please, reach please. sa Mm. people around you. So aside from that, ma'am, meron pa po ba mga bagong developments sa life niyo po as a family and with Toy? Oo. Wow, ang daming mga developments ano, pero ito na nga. Baka puwede ko nang i-announce ito. Opo, ano kasi, after a few months of waiting kasi may pre-nases lang tayo, may dinaan na lang ng konti, inayos, pinag-pray, ilo-launch na po natin yung God is Able Ministry dito sa Bicol Region. And it's Wow. going to be on the 9th of September, 1:30 in the afternoon. At yun po ay face-to-face and via Zoom. So si Sir Moses, si Pastor Paolo will be joining us. Sila po ang actually magiging speakers. Ano. Kami po ni Joseph and Toy, kami lang yung nandun sa venue and mag-facilitate, magpo-provide ng mga transitions. Ganun lang po. But basically, ang mag-orient po sa atin about God is Able Ministry ay si Brother Moses, si Sir Moses, and Pastor Paulo. At ito po ang pinaka-goal natin. Aside from launching it and make the Bicolanos aware of what God is Able is all about, maka-raise po tayo ng partners, specifically mga churches. Kaya po talaga sa promotions namin, ini-invite natin yung mga pastors, mga leaders ng churches, primarily, no? Sila yung primary na gusto nating abutin and makapunta talaga because ang partnership is between God is able and the churches, di ba? Kasi ang goal nga natin ay yung mga PWD na nasa loob ng isang local church ay mag-minister din sila, bigyan ng opportunity to serve. And then, itong sila mismo, kapag able na rin sila na mag-reach out sa kapwa nila, sila rin mag-reach out sa kapwa nila PWD or person affected by disability katulad namin. O, di ba? Kaya, yun po yung goal natin. So, sana talaga maka-raise up tayo ng maraming partners and marami din na mga individuals na a-attend, interesado din sila, and even mga parents ng mga may disability. Kasi alam niyo po, ang sarap sa pakiramdam na yung anak mo pala ay merong ministry sa church. O si Toy po, alam niyo po ba, every Sunday he plays the violin. Kasama po siya ng music team. Imagine niyo, di ba? Pero siguro yung iba, pag hindi natin nahanap kung ano yung gift ng Lord sa kanya, wala lang. Wala lang. Kaya nga talaga i-discover natin yung gift. And yun, papagamit natin. Now, kung ang isang local church ay aware na aware kung ano, paano i-handle itong mga PWD and PAD na ito, ay nako, ang laking asset nila, ang laki ng contribution nila sa isang local church or any ministry, di ba? Mm-mm. That's so wonderful to hear po. Ano. Thank you po for presenting that very well. Parang gusto ko na rin tuloy umattend dyan, Ate Raquel, Kuya Joseph, sa inyong gagawin ano po na launching ng God is Able sa Bicol. Punta ka na Mahalaga kaya nga po, dito? no? Oo. At we're looking forward. We're looking forward na Mm. makabisita ho Yeah. talaga in person sa Kabikulan. Yes. Ako personally haven't been to Bicol, so Oo. I'm looking forward to that as well. At Oo. Ito pa nakakatuwa po, pala, Ate Raquel. Sige po, oo, Ate Raquel. if I may add, ano, may kinausap na rin po ako ng mga parang key persons kasi ang Bicol region po is composed of 6 provinces, no? Ang konektado lang po dyan ay ang Albay, Camarines Sur, Norte, and Sorsogon. Yung Masbate and Catanduanes, nakahiwalay po yun kasi island sila. Nakipag-usap na rin po tayo sa key contacts sa Sorsogon
and sa Catanduanes. So God willing, pagpunta nyo dito sa November, mapuntahan natin sila. So nag-uusap na yung mga leaders ng church. Kasi sabi ko, please consider partnering with God is Able. Then pupunta kami dyan sa inyo, God willing, sometime in November. So nagpipray na sila, nag-uusap na sila. So sana matuloy talaga yun, nakaka-excite. Com- So I take it from your different examples na very positive at very affirming ang response sa mga na-invite nyo. And so sino-sino po ba ang mga types of persons na gusto natin makita, makausap po sa September, did I get it right? September 9? Yes, September 9, Yes. 1:30 in the afternoon. Oo. Ang primary natin, intended audience, kumbaga sa radio, ay yung mga pastors po and leaders of the church. Kasi nga, syempre gusto natin ma-integrate itong mga PWD and PAD sa isang local church, mabigyan sila ng ministry, at sila rin maka-minister sa katulad nila and even sa hindi nila katulad. So, ang primary talaga ay mga pastors and leaders of the church. And syempre yung mga may puso para sa mga PWD and yung mga PWD themselves and PADS, yon invited din natin sila. Bigla ko tuloy Excited. naisip, Ate Raquel, ano po, we started talking about Toy and having a safe space. I wonder po how many among our churches are actually safe Mm. spaces, ano po. And you were Mm. mentioning a church, not just a building, ano po, a community, a family where they can Mm. attend, where they will belong, where they will serve. Sabi mo nga, si Mm. Toy is playing the violin, I suppose, during worship service. Yeah. Sabi ko, that Mm. is the vision. Yun din ang vision namin sa God is Able, na Yes. makita sila in the church community but also ano po performing well, accepted and growing in society as well. And ano nag-i-impact na si Toy ay nagba-violin sa worship service? How does it impact the church? Ay nako, inspiration. Grabe, inspiration. So talagang nai-inspire. Inspiration and challenge. Na-challenge yung mga hindi naman PWD. Kasi kung si Toy nga ay PWD, nakakapaglingkod. O di ba? Parang paano na kami? O yun. So ganon, both inspiration and challenge. Marami na-inspire na parang, hindi ka pala dapat, hindi pala natin dapat sukuan itong mga to. Di ba? Hindi pala dapat i-discover, i-hone kung ano yung mga gifts nila and gamitin. Kailangan lang pala talaga natin yung support. Kailangan tayong may support. Like, nagpapasalamat ako sa aming church. Talagang very supportive. It's really a safe space for us, for Toy, lalo na. Imagine mo. And they'll be there. You'll be meeting them, Pastor Paolo, sa 9th. So, sana marami pang ganon. Yung mga churches na talagang bukas na bukas para sa mga PWDs. Para mabigyan din sila ng equal opportunity to serve the Lord. You know, Ate Raquel, I just came from a conversation, an interview prior to this. Ito naman sa Marikina City. And they said something similar to what you said. Na kapag may kapansanan sa loob ng church, na i-inspire na bubuhayan yung church. Yeah. And the same statement you said, yung mga taong functioning, yung mga so-called na hindi naman disabled or quote-unquote normal naman yung pangangatawan pag-iisip, napapaisip sila na kung yung may kapansanan nagkakaroon ng hope, nagkakaroon ng ministry, nagkakaroon ng community, why not us? So it's very inspiring them for them. I asked that question because I think maganda makita ng mga meet natin sa September 9, but also to all churches listening to this from all over the world, that God has a special blessing for you if you welcome families and persons affected by disability, if you embrace families affected by disability, God has a special portion of blessing reserved for you because that is the heart of the Lord. That is the heart of Jesus. He went out of his way to minister to persons affected by disability. And sabi niya sa John chapter 9, we who follow him are invited. May invitasyon, may panawagan si Lord, may challenge. Sabi nga ni Ate Raquel, na-challenge ang church. May challenge ang ating Panginoon mismo sa atin na maging part ng ganitong healing ministry ng Panginoon. And may blessing dyan. Naniniwala po ko may blessing dyan. And Ate Raquel, Kuya Joseph, si Toy are now witnessing that and their church is being blessed by that. Sana all.
The Sana all expression is talaga. sana all. Sana all, di ba? Yeah, Oo. sana all. Oo, tsaka alam mo, nakakabago din ito ng perspective para dun sa mga regular persons. Ano, kasi like katulad si Toy, he plays the violin, he plays the piano, and he can bake. Di ba? Oo. So sabi nila, ha? Pwede pala yun? Yung mga ganon, di ba? Kasi nga ang tingin ng marami sa mga PWD, wala nang magagawa, aalagaan na lang, di ba? Pero hindi pala, ha? Paano niya nagawa yun? Paano niya yun natutunan? Ayun, di ba? Nakaka-change din ng perspective. And sana, ganun talaga ang mangyari through the ministry of God is able. Magkaroon ng change of perspective. Yung mga regular persons, tungkol sa mga PWDs. Okay, I agree with that. Regular Yeah. person, also regular church persons, Yes. regular, quote-unquote na po, regular Christians na laman ho ng simbahan. Sana magkaroon nga po ng change of perspective and kami nga po sa God is able. Kung yun lang po ang maiambag namin po, magkaroon lang ng konting kurot sa puso at pagbabago ng Yes. pananaw, then we would have done Mm, a special work of the Lord already. mm, And mm. actually, ang kalakasan namin, Ate Raquel, are families like you. Kayo po din na Kuya Yeah. Joseph Dilatoy. Mm, And of course churches as well. We're not many, we're not a big organization po. We are very much living by humble means, pero po through our partners like you, Ate Raquel and your family, and yung churches na mamimit natin sa September 9, mm, yan ang kalakasan, yan ang body of Christ. Yan ang body of Christ. We mm, do better together. The Lord will mm. multiply our bread and fish so that we, Yes, di ba, yes. malayo mararating yan. So I'm excited, Mm. Ate Raquel. Sana Same marami pang here. maka-attend. So tal, may Mm. virtual component naman ito. We can reach anyone we can reach out to. Yes. Yun naman ang nagagawa ng technology. Ano po. And so Mm. Ate Raquel, what is your prayer like? Where do you see this leading to? Say for example, your home church or other churches respond to this. Ano tingin mo mga unang areas na makakatulong tayo, especially sa konteksto niyo po sa Bicol? Siguro, una, yung change of heart ng mga pastors and leaders of the church, no? Yung change of heart nila, magkaroon ng puso para sa mga PWD and persons affected by disability so that they can parang revisit their parang mga programs, kung programs walang tawag or ministry, para ma-revisit nila na isama na isama na ang ministry for mga persons with disability and PADS, And sana meron ng, kumbaga sa organizational chart, meron na rin siyang isang square dyan. Yung mga para sa, parang gano'n. Ako, that's what I really want to see and pinag-pray. And yun na nga, yung maging safe space, yung church, na yung mga PWD, talagang, yun, tanggapin. Yung hindi yung parang limitahan sila. Hindi sana gano'n, Yun lang naman ang gusto natin, di ba? Yun lang naman ang gusto natin. Yung wala yung mga, ba't siya nagkaganyan? Wala na yung mga tanong na gano'n. Ano nangyari? Ganun, siguro ganito. Wala na, no more. Mga comments na gano'n kasi hindi nakakatulong yun. Yun lang, yung parang maging significant lang yung ministry ng para sa PWD sa loob ng isang local church. Pero syempre, it will all start sa change of heart ng mga pastor and leaders of the church. I agree. Mahalaga po yung sinasabi niyo po, change of heart. Change of heart. Even tayo po na sabihin natin laman na ng church, matagal na nasa church, sanay na sa church. We can Yes. learn and we can still unlearn. And I pray po that through our simple fellowships and our orientations, magkaroon ng learning, unlearning, relearning, kahit kami ho mga pastor. Because I agree with you po, ako bilang pastor, I have much to learn. And sometimes po, we get so disaligned with the priorities of the Lord because we prioritize something else. We can't deny naman the pragmatic, practical needs of the church. Minsan, may nauuna sa usapin, sa budgeting, sa programming, as you mentioned. Pero I think, it's all about faithfulness. And so, if we will be faithful, we will prioritize the ministries that are very much close to the Lord's heart. Hindi lang yung tinuro niyang gawin natin, but yung pinakita niya. And again, if you go to the Gospels, this is not an accident. Jesus demonstrated His compassion and mercy towards persons affected by disability.
And if that should tell us something, that should give us not just a clue, but a clear mandate and command to prioritize and programatize ang disability ministry. And I'm hopeful sa Bicol nga po that may the Lord prepare the hearts yung mga makakausap natin nila Sir Moses. Sir Moses, of course, will do the orientation. We pray, Lord, that the Lord will prepare their hearts sa ating mangyayari sa September 9. Ang ganda naman ho ng wish ninyo, Ate Raquel, pagbabagong puso. Di ba? Hindi naman complicated. Parang prayer lang ng nanay. Oo, yun eh. Talaga, yun lang naman eh. It all starts with the heart. Di ba? Yun talaga yan. Nandito yung mga issue kasi. Ito rin ang mag-move sa atin para gawin yung mga mahalaga sa atin. Yun lang naman yun. Agreed. Based sa experience nyo bilang nanay po at bilang laman din po ng church, you've been in ministry also, broadcast ministry for a long time. Why do you think po na nawawala ang paningin ng church sa priority ng disability ministry and other compassion ministries of the Lord? What happens? What do you think happens? And that's why we're praying at kailangan pa ibalik natin itong pananaw na to sa church. Siguro ang nagiging priority kasi ng church ay evangelism, missions, discipleship. Parang puro ganun eh. Parang doon umiikot yung church, no? Oo. So parang hindi natin alam na pwede pala tayong maging very specific. Although na-appreciate natin mga churches na yung mga focus groups, meron na rin sila, di ba? Like halimbawa yung mga homosexuals, mga ganun. Pero bihira talaga eh, yung meron sa disability, I don't know. Siguro kasi nga, ang tingin ng nakararami sa atin na kailangan magkaroon talaga ng shift, sa perspective, yung kapag PWD, limitado, walang masyadong magagawa. Siguro ganun. Kaya hindi masyadong napapansin. Huwag na yan, ang daming effort ang ibibigay natin dyan para matuto. Yung ganun, siguro yung iba ayaw masyado ng mag-engage because siguro they don't have the heart, they don't have the time, and they don't have the capacity or the training para magawa yun. Kasi katulad ng violin teacher ni Toy, when I talked to him, sabi niya sa akin, actually, Mommy, talagang hindi sana ako tumatanggap. Kasi may natanungan ako, I was rejected ng isang school, music school dito sa Legazpi. I was rejected kasi ang sabi sa akin, sorry po, pero hindi po kami tumatanggap ng mga may special needs. Tapos ito, nung kausap ko nga itong violin teacher nito, sabi niya, alam mo, Mommy, sabi niya, nakakatawa kasi believer siya. Sabi niya, alam mo, Mommy, hindi talaga ito. And I don't even have a training para magturo sa mga with special needs. Pero sabi niya, dahil dumadating sila, siguro gusto talaga ng Diyos, natanggapin ko sila. So tinanggap niya ngayon, nagulat ako ng recital. Ilan na pala sila? Kasi syempre iba-iba sila ng schedule, so we don't get to see them. Ilan na pala sila? Anong nangyari doon sa teacher na yon? Nagkaroon siya ng change of heart. Nagkaroon siya ng change of perspective. Kaya, sumunod ngayon. Ngayon, mas malawak na. Hindi na lang siya doon sa regular children or sa regular individuals. Diba? So ngayon, mas nag-aaral na siya rin. Diba? Nagpapatrain na rin siya, nagtatanong na rin siya kung paano hinahandle. Yun ang ibig sabihin kasi ng change of heart eh. Pag binago ang puso, may gagawin talaga tayo para magawa yung pinapagawa ng Panginoon. I think yun ang kulang talaga sa ibang churches. Heart talaga. Heart po talaga. Puso, po. Sabi ko nga po, nawa ho ma-discover natin yung hope natin kay Jesus. It is all encompassing. It encompasses not just our personal needs and situation, but it can encompass the needs in society. Na talaga kung kaya akapin po ng gospel ni Jesus at baguhin ni Jesus, bigyan ng mabuting buhay, maging yung mga tao pong nasa laylayan po ng lipunan. At naway magkaroon sila ng pag-asa. And having mentioned hope, magpo-pause lang tayo sandali, Ate Raquel, para pakinggan po ang ating hope notes mula po sa atin pong minamahal po na pamilya mula sa Batangas, ang Belyesa family. Pakinggan po natin ang hope notes po nila. 3 cheers. 3 cheers.
Be of good cheer, I have overcome the world. John chapter 16, verse 33. Sa tatlong magkakaibang okasyon, in-encourage ni Jesus ang kanyang mga disciples na magkaroon ng lakas ng loob at kagalakan sa puso. Tinawag ng isang Bible teacher na si Philip de Courcy ito bilang the three cheers of the New Testament. Ang unang rason para maging cheerful ay dahil tayo ay napatawad ng lubusan mula sa ating mga kasalanan at ang lahat ng ito'y nakalimutan na dahil kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 9, verse 2 sa isang paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Dahil sa cross, hindi na tayo ma-judge ayon sa ating mga kasalanan at pagkakamali. Sabi sa John chapter 5 verse 24, "Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan." Ang pangalawang rason para tayo ay lumakas ang loob at magalak ay dahil tayo ay hindi na nakikipaglaban upang manalo. Subalit, tayo ay nakikipaglaban mula sa ating pagkakapanalo. Sabi sa John chapter 16 verse 33, "Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Pangatlong rason para tayo ay magalak at lumakas ang loob ay dahil si Jesus ay kasama natin sa lahat ng pagkakataon. Gaya na lamang nung mga panahon na sobrang takot ng kanyang mga disciples sa bagyo, nandun din siya kapag kailangan natin siya. Peace isn't the absence of storms. It's about knowing Jesus is with us. At walang maaaring makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa katauhan ni Jesus. Kaya, anong pwede nating gawin? I-ask mo si God na tulungan kang makita ang mga pinagdadaanan mo ngayon sa buhay bilang isang opportunity para mas mapalapit ka sa Kanya at para makita mo ang pagkilos ng Kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Let's pray. Lord, madaming bagyo ang nakakapagpabulag sa akin upang manatili akong malungkot at nag-aalala. Tulungan mo akong makita ka sa gitna ng bagyo at bigyan mo ako ng kalayaan na lumakas ang loob at magalak sa kabila ng lahat ng ito dahil alam ko kung sino ka sa buhay ko. Amen. Maraming salamat sa Balyesa family at nagbabalik po tayo. Napakabilis ang oras. Ate Raquel, we only have a time for a couple of questions. Siguro matanong ko naman po, nagsisimula po kayo ng isang movement dyan. Sabi ko, frontliner na kayo po ng the Lord's movement. So how do you do it? How do you do it? Baka may mga pamilya, moms, dads, sa kikinig nito, mga younger Ate Raquel's, Kuya Joseph's, maybe they're just a young couple na nabiyayaan ni Lord, na pagkatiwalaan ni Lord ng sanggol o batang may kapansanan, but they want to make a difference. They want to see more of Jesus po, not just within the church, but also in the lives of families affected by disability all over. How do you do it? Saan ka magsisimula at paano ka makikipag-usap sa mga pastor o sa mga taga-gobyerno, sa mga taga-lipunan? How do you do it, Ate Raquel? Oo. Before you even talk to them, I'd like to talk to the parents, ano? Before you even talk to the pastors, kung sino mang tao, yung mga key people sa ating lipunan, i-prepare muna natin yung ating anak. Oo. Kailangan i-prepare natin sila, di ba? Kumbaga, i-empower natin sila. So, ang halaga nito at matagal ito talaga process ito kasi hahanapin natin kung ano yung pwede nilang gawin. Yung hindi nila pwedeng gawin, hayaan mo na yan. Malulungkot lang tayo, mapofrustrate lang tayo kapag ipinipilit natin silang i-compare. Bakit yung anak ko hindi makagraduate ng ganyan? Ay, wag na. Kasi dumaan ako dyan. As in, iniiyakan ko talaga yan. Pero nung sinabi ko, sandali nga, tama na yan, ha? Tama na yan. Na pag wallow sa pain na yan dahil sa mga hindi ko makita, Kitoy, ang hinanap namin ay yung kaya niyang gawin. So,
matinding preparation ito. So, kapag ang inyong anak ay empowered na, kahit hindi pa masyado, kumbaga, magsisales talk ka na. Para lang tong marketing eh. Di ba? Yung mga key people, hindi ka na mahihiya. Kaya ang parent ng isang person with disability ay hindi mahiyain. Para sa anak mo, gagawin mo. Kasi ako, hindi ako ganun eh. I'm not a salesperson, Pastor Paulo, no? Pero sandali, kaya ko palang gawin yun para sa anak ko. So kakausapin mo, uy, alam mo yung anak ko, marunong siya mag-play ng violin. Baka naman pwede siya mag-ganyan. Uy, alam mo yung anak ko, baka pwedeng ano, kasi marunong siya mag-piano. Uy, alam mo yung anak ko, kumakanta yun. Ganun talaga. I mean, you volunteer. Ano ba yun? You offer what your child can do. So yun. But yun nga sabi ko, even before you offer the services of your child, i-prepare mo na siya. At bago natin sila mapiprepare, i-accept muna natin na iba siya. Yun. Kasi talagang hanggat hindi 100% natatanggap natin, wala. Lagi tayong mapofrustrate. Lagi tayong iiyak at titigil tayo along the way. Yun. So, be a salesperson. Yun na lang siguro. You know, I just think tama naman po yung sinabi niyo po na you did it for your child, and part of believing that God is able in your life, in the life of your child affected by disability, is believing what they can do. And sabi niyo nga po, offering what they can do to the whole world, because this is God's work. They are fearfully, wonderfully made. Parte na paniniwala sa Diyos, maniniwala ka din sa anak mo. Marami lang gusto ko po sabihin. Yes. Bahagi ng pananampalataya mo sa Diyos, yung pananampalataya mo, yung paniniwala mo, you have to be the number one believer and fan of your child. And I understand that po. No, kasi kung hindi natin yan gagawin, sino pa? Yes. Sino pa? Ang gagawa niyan? So tayo, gumawa yan, tanggapin muna natin yan. Yes. Diba? At hindi natin ikahihiya yan. Yun kasi ang problema kapag ikinahiya. Yan. Alam mo, may kikwento lang ako. Okay lang. Do you still have time? Ano? Yes. Meron akong pastor friend na kinikwento niya sa akin na meron silang member na parang katulad daw kitoy. So mukhang baka autism din. Ano? So ini-encourage niya, ipa-diagnose mo para ma-idea kayo para yung mga interventions. In denial. So paulit-ulit niya daw kinikwento si Toy. Alam mo, nagkakaroon ng pagbabago. And sabi, attend daw sa September 9. Wow. Siba, no? Nice. So, mukhang may mga tao lang na kahit wala namang PWD sa kanyang pamilya, kailangan matanggap ma-receive yung vision. And then, pag natanggap niya yung vision na yun, siya rin yung may puso rin for PWD. Diba? So, kaya niya ngayong ikwento. Nagkaroon ng pagbabago, development dun sa pananaw ng magulang na yun. Mukhang attend. Sabi, attend daw. Nice. Uh-oh. I'm praying na umattend po siya, and I'm praying that the Lord will touch his mind and heart. Alam mo, while you were sharing that story, naalala ko sa John chapter 9, when Jesus healed the blind man, grabe po ang sumunod na nangyari po sa kanya. Humantong po sa point na ininterrogate siya ng religious leaders, ng mga Pharisees. And you know what he simply said? I mean, the Pharisees were throwing accusations about Jesus being a sinner, and questioning his authority and legitimacy. Ang sinabi lang ng blind man na to, he healed me. It's basically about what Jesus has done in his life, in your life and mine. And yun ang kailangan natin ikwento sa labas. Yun ang magpapabago ng pananaw nila, na makita nila na gumagalaw pa pala ang Diyos sa mundo na ito at sa buhay parang may kapansanan. Stories, testimonies. At mga kaagapay, if you are a parent po ng may kapansanan and somehow frustrated kayo, you're bound to give up sa child mo, do not, hang on, trust God. Because may kwento may kwento ang Diyos sa buhay mo, tang anak mo, na kailangan nating marinig for the glory of God, but also to inspire others. Yung ginagawa ni Ate Raquel, ni Kuya Joseph, ni Ratoy ngayon, they're stepping out of their comfort zone, even from the shame and the guilt of the past, even from fear and hiya. Wala na po yun Wala na po yung mga reservations, apprehensions. They're going all out for ministry. Nasa frontline sila because they believe that Toy Story needs to be heard. Because it's not just Toy Story, it's God's story in their lives. Yes, it is. Kahit nga sa mga social media accounts, i-highlight na, huwag mahiya. Natawagin kung ano sila.
I mean, Yes. opportunity natin yun to parang mag-promote ng awareness, advocacy, and at the same time, yung glory maibigay sa Panginoon. Di ba? Parang pag ang isang ang isang person with disability nakagawa ng something na hindi nagagawa ng napakaigi ng isang regular child, o kanino yun? Kanino ang glory nun sa Panginoon yun? Yun Yes, yun eh. yes. Grabe. Mga magulang, mga kaagapay, kailangan po marinig ang kwento ng inyong pong anak na Yes. may kapansanan o minamahal na may Mm. kapansanan. Kailangan po, whether social media man, o ito nga po, no, by starting your own support group or just simply going out, lumabas ka lang, talk to people. Ipakita mo ang anak mo, ipakita mo kayang gawin ng anak mo, ipakita mong number one fan Mm. ka ng anak mo. Yes. Nako, baka yung mga Mm. magulang pa ng mga quote-unquote normal na anak ay mainggit at ma-inspire sa iyo sabihin, Yes. di ko mabilib sa anak ko like this. Ang dami rin palang kayang gawin ng anak ko. Ayan. See? See? Nag-iiba yung pananaw. See? Oo. Nabanggit nyo po, Ma'am Raquel, ano po, as we wind up, that baker din po si Toy para sa kaalaman nating lahat. So maybe you wanna share about Mm. his baking career. No, baking career talaga, no? Nakakatuwa. Kasi, si Toy, I taught him how to bake. Kasi pag nagbe-bake ako, siya ang assistant ko. Until finally, nakita kong interesado talaga siya. So, nung siya ay nag-senior high na, pina-take namin ng baking, ng bread and pastry. Pero syempre, even before he enrolled in bread and pastry, marunong na siya talaga. Kasi nga, nagbe-bake-bake na siya. Sabi kong ganun, sandali, parang ayoko naman na walang ginagawa si Toy, yes. He needs to be very busy kasi ang dami niyang pwedeng gawin. Ay, by the way po, as parent, no, dahil alam ko na maraming pwedeng gawin si Toy, tapos wala siyang open doors na gawin yon, nalulungkot ako doon. So, lahat talaga ng opportunity na pwedeng gawin ito, ay pwedeng pasukin niya para magamit niya yung mga gifts, mga talents niya, ay talaga, papatulan natin yan, di ba? So, dahil nga alam kong mag-bake siya, sandali, bakit ba hindi tayo mag-start ng business para sa kanya, para maging busy siya and makita niya yung concept ng job or ng business, di ba? Para maintindihan niya. Makita niya yung concept, yung value ng hard work. Paano magtrabaho, paano magpuryat pag may mga orders. Di ba? Alam mo, yon. So, that's what we did. Yon, gumawa ako ng mga recipes, ng mga muffins, may notebook siya. So, every time na magbe-bake siya, yun yung notebook niya. Sabi ko, anak, please don't show that notebook to other people because it's our secret. Mga ganun. So, alam niya na yung concept na yun. So, talagang tinatago niya yung recipe book na yun. So, that's it, di ba? Ngayon, may nag-order sa kanya. Kaya lang ngayon dahil pumapasok siya, busy din, hindi masyadong nakakatanggap ng orders. O, di ba? Pero pag may opportunity, talagang nagbe-bake siya. Nakakatawa kasi sumasama siya pag nagde-deliver. So talagang nai-inspire yung mga tao na nakaka-receive ng kanyang products, natitikman yung products niya. Nakakatuwa. And as parents, as a mother, sobrang saya na yung anak mo, wow, very productive. Oo, yun po yun. Nakakatuwa ko yung mga developments nyo. Wish we had more time, Ate Raquel, Kuya Oo. Joseph. Pero ang ganda po because this assures me, blessing po yung mga napag-usapan natin sa atin today. This assures me na kahit nililid kayo ni Lord to be the voice, to be in the front lines of disability ministry, patuloy yung gawa niya sa puso ninyo bilang pamilya. Oh, yes. Because we will only overflow what's really in our hearts. We will only go as far as the Lord takes our heart. Kapag wala na ang puso natin, ministry gawa na lang yan program na lang yan. So I like it very much na kayo po ni Kuya Joseph, Kuya Joseph, pagbati sa inyo dyan, na tinataguyod, inaayos pa rin ni Lord yung heart nyo. At I'm sure marami siyang tinuro sa family camp. Let the Lord continue to teach, to nurture your hearts because gagamitin ng Lord dyan. He's preparing you para ho sa napakahalaga ministry na to. Something new you have not done before. But as long as the heart is in the right place, it will bear fruit. It will bear fruit. It will be all right. It will be all right. Yeah. Nako. Nakakatawa nga, Pastor Paolo, kasi hindi namin kailangan ng mga textbooks, para pasukin ang ministry na ito.
Yeah. Yung buhay namin, yung buhay ni Toy, yun na yun eh. I-share na lang namin. Kaya nga nung in-invite nyo ako, kami na mag-speak sa camp, ang bilis sumagot eh. Kasi hindi naman kami magre-research pa eh. I-share lang namin yung buhay namin. So, mga parents, yun lang ang gagawin natin. I-share lang natin, i-share. Lagi lang, ang goal natin for the glory of God. Para makita nung mga sinishare natin na God is at work. Walang tinatangi ang Panginoon. Kahit sa tingin ng tao, may deficiency, pero sa Panginoon wala. Buo lahat yan. So, tatanggapin lang talaga natin yan. Amen, amen. Talagang puso. Malayo po mararating kapag ang puso is sa Panginoon. Ay, napakadami ho na pag-uusapan pa. But I'm looking forward to see you, Kuya Joseph, Ate Raquel, sa Yes. September 9 sa ating orientation. Yes. Pag-pray ho September natin 9 mga po. kagapay. Okay. Opo. Thank you po, and I'm looking forward po. Pag-pray natin mga kagapay po sila, ang gawain ng Panginoon sa Bicol, the work of the church, and also the work of disability ministry. Sana nga po mag-bear fruit, mag-dig deep, mag-reach wide, at makabless ang makararami ang mga ito. Nakakatuwa po, from one couple, one humble family, we believe that the Lord will bless many families and the whole nation. So maraming salamat mga kagapay. Natapos po ang ating panahon na talagang tunay na pinagpala. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa pagko-comment ninyo. Sana po na-encourage, na-inspire kayo. Mag-komento kayo sa Facebook page at mag-send ng feedback kung paano rin kayo na-inspire ng mga usapin po na ito. Ito ang programang God is Able, Serbisyong PWD, nawa nakapaglaan ng karagdagang pag-asa at katatagan sa inyo po mga minamahal naming Filipino PWDs. Ako po si Pastor Paulo Sanchez. Naniniwala po tayo from disability, napakadami hong tulad nila, possibilities. God bless you po and we love you. God is able. From disability to possibility.